mainstream, yung tingnan ninyo itong video na to at kayo nang bahalang humusga. Ang matakomplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit Ayan, ay. ang matakomplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na. Ayan, Ay, nagdudugo ka na, sir. Inaagnas ka na. Tingnan mo pati yung balat niya, di ba? Bakit mas maitim naman ako siguro kay sir, di ba? Kasi Ilocano to. Ang balat nito, Ilocano. Balat ng Ilocano, parang ano yan eh. Parang balat ng pitaka yan. May itim talaga mga Ilocano. Makikita mo Ilocano kahit gaano kaputi. Tingnan mo yung siko. Putang ina, maitim ang siko niyan. Tingnan niyo yung siko ko. Di ba? Ayan, ayan, Ilocano yan, Ito, Ilocano. Hindi ganyan talaga mga Ilocano. Pero tingnan mo yung balat niya, di ba? I mean, hindi naman ako eksperto sa balat. Pero I am sure, with all the money in the world, sa sobrang dami ng pera mo, pucha, hindi ako maniniwala na ang kutis mo, kutis betlog pa din. Di ba? Tingnan mo yung mga kutis ng mga anak. Tingnan mo yung kutis ng mga anak nila ang puputi. Ang gaganda ng kutis. Bakit? Kasi nga alaga na. Ito, walang alaga to. Kasi nga ang feeling nila, ang pugi-pugi nila, feeling nila, ang galing-galing nila, ang bango-bango nila. Imaginein mo, dumudugo bibig nito. Singhutin nyo yung bunganga niyan. Putang ina, subukan yung amuyin yung bibig niyan. Amoy gingivitis sigurado. Di ba? At saka hindi lang to bastang pagdurugo ha. Tignan mo, puta kalahati ng bunganga niya may dugo na. Kasi hindi niya pa nararamdaman, hindi niya napapansin. Malalasahan mo yan eh. Ang pangit ang lasa. Habang nagsasalita ka, di ba? Lasang dugo. Alam mo naman yun yung lasang dugo eh. Pero siya pucha, hindi niya na nararamdaman. Diretso pa din siya ng salita. Kita mo yung bunganga niya, nagdudugo na. Imaginein mo, sabi ko nga sa inyo nung una ko tong nakita, sabi ko, kadiri naman to. Tangina, taas ito, hahalikan mo ganito bunganga, Diyos ko po. Nakakadiri naman to. Pero ano yung reason? Ba't duduguin ka ng ganyan? Ano ba? May regla ba yung kinain mo? Ganon? Sorry. Hindi, lang naman yung reason. Ba't ka duduguin dyan eh? Gumanon ka. Basta ganun mo, may dugo yung bunganga mo. Hindi ba? It's either like that. Or, ayun nga, antinding gingivitis naman yan. Or, pwede rin na mayroon kang kinaskas sa gilagid mo. Kaya dumugo yan. Putang ina niya. Ano may kinakaskas-kaskas sa gilagid? Di ba? Ano ba yun? Hindi ko alam ha. Malay mo, baka asin. Ganyan. Ginanon mo, mayroon kasingaw. Kasi pagka may singaw ko, lalagyan ka ng asin eh. Para mabilis gumaling. Kaya tawas, ganyan. Baka kinaskas ng tao sa sugat, gano'n, tapos dumugo na ganyan. Hindi kasi sobrang lakas, sobrang daming dugo niya. For a gingivitis, sobrang dami yan. And mararamdaman mo kagad yan eh. Teka, yata parang lasang hindi laway na to ah. Di ba, ayun ang gagawin mo dyan, iinom ka. Para matanggal yung lasa. Pero sa kanya po, wala siyang pake, wala na siyang nararamdaman. Yes, pare. Alright. Marami masyadong proseso. Ang punot dulo ay nagiging matagal na. Magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi habang sila'y nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Ang ating ginagawa po ngayong araw, tinitiyak po natin na lahat po na... Ano sabihin nyo na naman, AI na naman yan. Baka naman AI lang to. Baka naman AI lang to. Tapos AI, tapos meron command na bleeding gums. Ganun. Bleeding mouth. Pero, yun nga, ang maganda tong na to. Okay ka lang ba, Mr. President? Are you still okay, Mr. President? Kasi baka mamaya yan, meron ka ng sakit na hindi mo alam. Pa-check up ka na, sir. Kasi, antindi mukha ka ng buhay na inaagnas. Tama nga yata yung sinasabi ng kapatid ni Pangulo, parang ka ng Walking Dead. Para ka nang walang kaluluwa, sir. Yung mata mo, ang dilim na. Yung itsura mo, ang na. Hulas na. Sabi ko nga, may make-up ka na ng lagay na yan. Pero tingnan mo yung itsura mo. Para ka nang nagmamantika. Na di ko malaman kung nagmamantika ka ba o naglalangis. Ano ba tawag dyan? Sinusunog na ba yung kaluluwa mo sa impyerno? Kaya yung mantika ng katawan mo lumalabas na.
Hindi, kasi kung mapapansin mo talaga, sobrang dark na ng pagkatao nitong ating presidente dahil alam nakita naman natin yung mga kahayupan na nangyari sa bayang Pilipinas. Mantakin mo. Kini-question ngayon itong PNP, itong si General Torre doon sa kanyang mga ginawang mali sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at ultimong siya ay pinangangaralan ng mga experts at ng mga taong may alam sa batas na wala sa proseso yung ginawa niya at lumabag siya sa sistema proseso at lumabag siya sa batas doon sa lumabag siya sa kanyang or nagmalabis siya sa kanyang kapangyarihan nung siya ay nag-aaresto kay Pangulong Duterte. Pero pinarangalan nito. Kaya nga sabi ko, anong tao ang merong matinong pag-iisip na buong Pilipinas sinasabi na itong tao na ito ay walang kaluluwa, itong tao na to ay napakasama, itong tao na to ay nagmalabis sa kapangyarihan. Nakita mo naman yung dami ng tao lumabas sa mga kalsada at gigil na gigil dito kay General Torre. Anong naisip mo at pinarangalan mo pa at ipinromote mo pa? Hindi ba? It's either, sabi nga nung kapatid ni Pangulong Duterte, you have there's a good choice and there's a bad choice. You are always choosing the bad choice. You're always choosing the bad way. Doon ko masasabi na itong tao na to, wala na tong kaluluwa. Why? Wala nang konsensya yan eh. Kasi tayo, bago mo kunin yung, halimbawa, may nakita kang 10 piso sa lamesa. 10 piso? Hindi akin to eh. Pero kunin ko, pambili ko Yossi. Pero hindi akin to eh. Huy, wag mong kunin yan, wag mong kunin yan. May bumubulong na gano'n sa'yo, di ba? Wag mong kunin yan, boss dada, wag mong kunin yan, huy. Hindi naman sa'yo yan, ba't mo kukunin yan? Kung sa'yo yan, di sana nasa bulsa mo yan. Oo nga, hindi nga akin to. Tapos sa kabila mo may bumubulong naman. Kunin mo. Kaya nga nandyan sa mesa eh. Nakita mo, di sa'yo yan. O di sana kung hindi sa'yo yan, hindi mo sana nakita yan, di ba? Pero pagdaan mo, nakita mo para sa'yo yan. Kunin mo yung 10 piso, bili mo ng ibili mo ng Yossi, pre. Sabi sa kabila, huwag ka makinig dyan, demonyo yan. Hindi sa'yo yan, boss dada. Kung sa'yo yan, nasa pitaka mo yan. Tapos talagang gano'n, meron naglalaban, meron kang konsensya kapag gano'n. Pero ito wala na. Putangin na yung good conscience niya, wala na. Wala na yung good conscience, puro yung masama na lang. Ano mo yan, maganda Pilipinas, huwag ka mag-alala, ituloy mo lang. Kung ano ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang. Pucha, punta, nakita mo, nagbubunyi yung mga tao sa labas. Hindi si Duterte pinagbubunyi niyan, ikaw. Ang ganda ng ginagawa mo, sir. O, pati ipatawag mo si Pajardo at saka si Torre, i-promote mo sila, ang gagaling ng mga pulis niyan. Siya, sunod lang siya ng sunod. So ano na talaga yan? Wala nang kaluluwa itong mamang to. Kaya makikita mo, even yung katawan niya, deteriorates. Sabi ko nga, di ba, karma is digital. Nakikita nyo, madaming mga malalaking tao ngayon na dati parang untouchable, unbeatable, ang yayaman. They have all the power and money. They have all the contracts. They are sobrang sikat to the point na they are earning millions of pesos per shooting. Ganyan sila dati, di ba? Look at them now. Look at how deteriorating yung kanilang mga situations ngayon. Tingnan mo yung mga sakit. The mere fact na ang lilinis sa katawan niyan. They're so vain. But look at what's happening to them. Hindi ba? Kaya nga magsilbing aral na to sa lahat ng mga gumagawa ng kabulastugan sa Pilipinas. Oo, napakahirap na yung huling yugto ng buhay mo, na yun lang yung maaalala mo, yun lang yung nararamdaman mo during that time, yun yung magstay sa'yo hanggang sa mawala ka sa mundo. Lahat ng mga naranasan mong karangyaan noong ikaw ay malakas pa, pag mahina ka na, wala nang may tutulong sa'yo yun. No matter how many billions of pesos ang kinurakot ninyo, it will never ever extend yung mga buhay ninyo. Kaya nga kung ako sa inyo, kung madami naman na kayong mga pera, hanapan nyo na kung saan magandang mapunta yung mga pera na yan para at least mamatay man kayo, alam nyo sa sarili ninyo na meron kayong iniwan na ligasiya. Pero eto, unti-unti nang inaagnas. Dumudugo na yung kanyang bunganga. Siguro puro kasi nungalingan kasi sinasabi nito. Kaya ganyan. Pero ako concerned lang. Okay ka lang ba, Mr. President? I hope na okay ka lang and sana you visit a dentist. Please visit your dentist, ha. Mabaho yan, yung ganyan, yung alam niyo yung natuyong laway, mabantot yan. Lalo na kaya yung natuyong laway na may kasamang dugo, puta mas mabaho yan. Sir ha, ano lang. Mukha ka pa naman bagong ligo lagi. Di ko alam kung bagong ligo lagi o pawisan ka lagi. Ano lang, pa-check up ka sir, sayang naman. Meron ka pang 3 taon, ayusin mo pa naman yung 3 taon sa panunungkulan, di ba? Ayan na nga, ayun ako mga bossing, medyo maselan itong ano na to, itong video na to. Diyos ko, nagdudugo. Sabi ko ako minsan nararamdaman ko yan. Teka, meron akong dugo nararamdaman ha. Parang hindi, dudura mo yan eh, pero siya hindi, lunok. Ang mga hindi ba?
Palakpakan natin ang ating mga sarili. Hindi ay ipanawagan natin, magpa-check up ka na, tapos pa-drug test ka na din. Pa-drug test ka na rin para tapos na tong problema. Tapos na tong problema natin ng mga kaganapan dito sa buhay natin. Kasi ang dami nagsasabi, nagdodroga daw yan. Ako, hindi naman ako naniniwala. Ako sa tingin ko, hindi naman nagdodroga yan. Baka ano lang. Baka hyper lang siya, pero hindi naman nagdodroga. Pero